Hi and hello there, Taurus! Welcome sa aking mga Taurians out there. And syempre kung may cross-watchers dito si Taurus, welcome ka rin mag-spy kung gusto mo. Puwede rin naman kasi magkapalit-palit yung mga roles dahil ito ay general reading, 'no? Pero yun nga ang ating gagawin ngayon, Taurus, is that, we will have this sneak peek, mga highlights, 'no, sa inyong 2026, 'no? For this one, we're gonna get, 'no, 12 na mga cards, 'no, one each for each month. Okay, so before we dive, 'no, wala tayong ditong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat ay welcome. And yes, kung di mo pa knows, meron pa po tayong other channel, link niyan down below sa ating description box. If interested, just click that link para mapunta kayo doon at araw-araw nag-upload tayo ng collective readings for all signs there. Okay, so let's get this started. Yeah, let's get it started. Yeah. Let's get it started in here. Yan. So, ba't lahat ng kinakanta mo, Miss, yan parang napupunta sa rock? Ewan ko. Baka rockstar talaga yung heart ko. So, let us see what do we have here para sa highlights ng 2026 ni Taurus. Maraming salamat, Archangel Michael, Angel Guides. Can we get highlights for Taurus's 2026? Can you please show me messages? Thank you so much. Pick up only the messages that you want to claim, Taurus. Okay. Let's go ahead and take a look. Isa-isa na lang nating i-open. January yan. February. March. April. May. Okay. June. Kasya ba? July. August. September. October. November. And December. Okay. So, mamaya natin titingnan yung bottom of the deck. So, para sa yung January, Taurus, let's see. You have here the Six of Coins. Okay, I'm picking up no, na possible na ikaw ay mabigyan ng break dito. Okay, possible na something ito na may ibigay sa'yo na pwedeng related sa pera or money. It looks like universe ang bibigay nito para padadaanin sa mga nasa paligid mo. Pwedeng through your work, kung anong ginagawa mong way of earning a living. Pwede rin namang business, yan, negosyo, or you could have both, okay? But others, I'm picking up other messages dito, possible na may magbigay sa'yo ng gift, no? Kahit na tapos na yung Christmas, you will receive some kind of gift, no? And I'm seeing you overjoyed here. So, possible na kung ano yun, bagay na gustong-gusto mo. Others, it is material thing. Pero yung iba, hindi material thing, pero parang iyon yung wini-wish mong mangyari, no? Someone here will give it to you. Wow! So, claim mo na agad yan, no? Para sa yung January highlights, no? Kaya yung iba, sa kaperahan yan, or baka may magbibigay sa'yo ng pera rito, no? Pwedeng yan ay bonus or whatsoever, or break, okay? Sa trabaho, like definitely breakthrough ang tinutukoy natin dyan. Pwede rin meron ditong mag-excel at possible ma-notice ang iyo ditong quality of work. So, I do pick up na pera ang matatanggap mo diyan, recognition or talagang increase ng iyong salary or money, sales, if may negosyo ka. Pero yung iba may magbibigay sa'yo rito ng gift. Yan ang nakikita natin dito. Wow! Something na magiging super happy ka daw, overjoyed. Wow! Para sa February, Ace of Cups! Wow! New love!
para sa atin diyan 'no, ng mga Singletorians and alam mo 'no, 'pag hawak ko diyan sa card na 'yan 'no, possible na kayo ito 'no, na hindi niyo ine-expect 'no. Alam niyo na may new love na darating for you because you already feel it 'no. Pero hindi niyo alam 'no, nakakaloka sakto sa February talaga ang pagdating ng inyo ritong new love 'no. And hindi lang ito basta new love 'no, dahil dito ay na-feel ko talaga na ito yung klase ng energy na ito na talaga yung magiging, pangmatagalan, talagang long term 'no, na relationship na mauuwi sa commitment. This person here is very romantic. You will enjoy this person's presence and this person here is not boring as what I'm picking up and hindi niya hahayaan dito 'no, na magkaroon ng dull moments lalo na pagkasama mo siya 'no. I do pick up that, mag-e-end na talaga na ito yung last relationship bago ka ikasal. So, siya na yung nakikita ko 'no, na future spouse mo. Oh, may lumitaw na mga initials. So, I'm seeing MYALIC. And last but not the least, Chase. So, yeah, wow. I do pick up no na hindi lamang yan because I'm also picking up right here blessings no sa February and it looks like it is related sa connections mo no with other people. Yeah, especially with your friends, maaring mas tumibay pa ang yung relationship with your friends and also sa loob ng family, maaring mas maging magaan or mas maging papasok yung blessing no sa loob ng inyong tahanan. So now we're gonna take a look at your March right here. Highlights for March. Seven of Cups. Mukhang magiging busy ka sa pagsagot no sa mga emails, sa mga text messages, and even phone calls, no? At kung ano man ito, bagay na nakikita kong, yeah, nakakapagod, pero wow, yung aura mo, very light, very positive. So, I think yung mga emails na sasagutin mo, pwedeng related sa negosyo mo. Pwedeng related sa mga orders. Baka may mga orders sa'yo, may bumili sa'yo, may nag-purchase sa'yo. If you are selling something or services, no, whatever that is, business mo, negosyo mo, you could be an entrepreneur, pero yung iba I think makapagsagot yan sa mga emails, potential business partners, puwede rin naman na yun hinihintay mo rito na pagsagot na lalo na if you're working sa company baka may hinihintay ka ditong mag-yes na puwedeng yun yung, task mo na binigay sa'yo ng boss mo 'no or colleagues mo dito 'no, yeah, okay. Nakikita natin dito na makaka-receive ka dito ng mga different mails na related dito sa trabaho at hindi lang 'yan. May mga mails ka rin dito na parang nakikita kong nangingiti-ngiti ka gano'n 'no. So possible na may mga mag-reach out din sa'yo 'no, na mga old friends 'no, that you haven't seen 'no, for quite, matagal na. Nakikita ko dito na posibleng magkaroon kayo ng bonding like, "Kita naman tayo," 'yan 'no. At hindi lang 'yan, may mga magpaparating pa sa'yo dito ng emotions and feelings na remember cups 'no, ay emotions and feelings. So definitely Taurus, nakakita tayo dito ng mga confessions na yung iba hindi naman as in talaga mauuwi sa liligawan kayo or whatsoever na pero yung iba i-re-reveal na crush nila kayo at yung iba naman ina-admire 'no kung paano kayo, magdala sa inyong sarili 'no. So parang gusto nila maging kayo na parang gusto nila itanong, "How to be you ba Taurus?" Gano'ng energy yung nakikita natin sa kanila. Wow, you will receive lots of compliments, communications 'no, magiging busy ka man sa pagsagot ng 'yan, like I'm seeing your fingers right in here typing. Okay. Answering phone calls, definitely, no, it's not a problem for you. Nakikita pa nga kita ditong happy sa mga 'yan. Oh, now, asan na tayo? April. No, let's see summertime for April. Full energy, sakto. Mukhang meron dito, no, na magsi-swimming, taray, magmimiming. Magmi-meaning kayo rito ng iba na puwedeng ito ay, bakasyon, puwedeng ikaw lang 'yan mag-isa 'no, or puwede rin na may kasama basta it is involving travel and it looks like 'no, it's a vacation. Like wala munang trabaho, wala munang stress, wala muna ritong problem na iisipin like ito muna naka-vacation mode yung isip ko and yeah, nakita ko matutuloy. Yung iba puwedeng dapat parang may energy ritong dapat last year natuloy yan or dapat dati pa yan natuloy pero huwag kayong mag-alala kasi ngayong 2026 matutuloy na yan, ano man yan 'no. It's like
recreation, it's like, unwinding 'no, sa stress, and I do pick up na ito ay way mo rin ng pagre-recharge. Travel ito, so nakikita ko rito 'no, na talagang mag-iimpake ka ng things mo 'no. You will be there, okay, possible na days or even weeks, like bakasyon ito, okay, matutuloy na. Yes, so now we're gonna take a look at your May. Empress, pag-ani ng kasaganahan 'no. So nakikita ko dito sa May, possible dito na mas ma-feel mo 'no yung energy ng paggaan ng sitwasyon, especially sa pera 'no. Nakita ko dito na mukhang meron kang bibilhin 'no, na puwedeng hindi lamang yung mga pangangailangan sa loob ng tahanan ninyo, hindi lang yung laman ng ref ninyo, hindi lang yung clothes 'no, things that you need 'no, or hindi lang yung, mga parang bayarin 'no, sa mga kuryente, water consumption 'no, hindi lang 'yan 'no, kundi talaga mararamdaman mo that you have, money talaga 'no, that you will have more money. So, may aanihin ka daw dito because of your efforts, and nakikita natin dito for your May, Empress is ang energy here 'no, of being abundant 'no, and prosperity 'no, ay talagang sayong-sayo. So, 'yan ay nakikita natin sa iyong energy. Taurus 'no, at nakikita ko rin dito na meron ka ring pagse-share-an ng mga blessings mo dito, puwedeng manlibre ka or puwedeng ikaw ito 'no na, um, you will do act of service, puwedeng charitable works 'no, doesn't have to be that you need to go there, maybe you will donate something online 'no, sa isang legit 'no na organization or charity or whatsoever 'no, or just simply help 'no, other people 'no. Especially meron din akong nakikita rito mga friends mo na tutulungan mo dito, okey? At hindi lang ito through money, possible na i-share mo rin dito yung tips or kung ano yung ginawa mo 'no, para 'pag ginawa nila maging successful na rin sila sa ganitong klase ng, business or ano man yung gusto nila ditong, i-pursue 'no, na may kinalaman sa kaperahan. Okay, moving forward now, nasa June na tayo. For June, we have the Nine of Cups. Meron kang wish na matutupad 'no, because I'm seeing right in here 'no, na meron ditong energy. Yung iba, high chance na itong wish na matutupad mo ay may kinalaman sa love. Okay, yung iba hati itong nakuha ko 'pag sa love 'no, if you're wishing someone to come back pero hindi lang yung bumalik lang basta, kundi sana talagang alam mo yun 360 degrees turn na talagang nagbago na siya rito, definitely yun ang makukuha ninyo. Okay, if you want someone to return in your life, like your ex right here 'no, pero gusto mo bumalik siya rito na para siya ditong binalitan ng bagong, pagkatao 'no, pero same face, same body 'no, yeah. Babalik siya dito pero nagbago siya 'no, fully, completely na nakikita natin dito 'no. Pero yung iba, okay, it's not just about love, okay, and not someone returning, pero yung wish na nakita ko dito, wish mo pa yan noon-noon pa. Yung iba pagkabata niyo pa wish niyo na yan hanggang ngayon 'no. Pero yung iba hindi simula pagkabata, parang yun yung simula nung parang nagkaroon ka na ng parang intindi sa lahat ng bagay. So, yan yung wish mong matagal na. Wow! July matutupad na, and it is one of your biggest wish. Ikaw nakakaalam yan kung ano yun 'no. Yung matagal mo ng parang gusto talagang mangyari na wish mo, eto na yun guys 'no, July 2026. Moving forward 'no, okay, we have here, um January, February, March, April, May, June, yun pala, June yun mga mahal 'no, matutupad ang inyo ritong wish 'no. Dito na tayo sa tama ba ang bilang ko? January, February, March, April, May, June, July 'no. July, meron ditong Five of Wands energy 'no, competition, 'yan nakikita natin dito 'no, para sa inyo ritong July. So, puwedeng ito ay sa work, puwede rin dito mga babes 'no, na ito ay competition 'no, karibal 'no. Puwede rin naman na ikaw yung magkakaroon ng karibal or magkakaroon ka ng karibal sa puso rito ng isang person, pero huwag kang mag-alala because you are on fire and you are not just one step ahead of them, but you are 10 steps more, no, times more
'no, ahead of them. So, maaaring ma-feel mo lang yung competition, puwedeng sa work mo ito, sa trabaho or sa negosyo, pero you will win because you are ahead of them pala 'no, 10 times more. So, see, like lamang na lamang ka rito, Taurus. Ang taray 'no, medyo nasa climax na rin talaga yung July, eh, 'no, diyan na talaga papasok yung mga ganyan challenges, 'di ba? O yung iba meron ditong parang bagay na parang feeling mo hindi na mangyayari or hindi mo makukuha or hindi magiging successful pero may success tayong nakikita diyan, okay. So, don't give up 'no. Yun ay isang, pahabol na message para dito sa inyong July, Five of Wands energy. Now, moving forward, August for Taurus, we have here this Queen of Swords energy, okay. Maaaring meron dito 'no na diretsahin ka, yung hindi mo papaligoy-ligoyin yung sasabihin mo para talagang pasok sa banga. 'No, and puwedeng 'yan yung klase ng energy ng pagiging strict as well. I'm seeing someone na kung sino man 'tong pinagsasabihan mo or ini-straightforward mo is the person here na close sa'yo. Because gusto mo rito 'no, na maitama or maiayos nila rito ang bagay na 'yon 'no. Yeah, because you are concerned sa kanila. So, it could be anyone you're close with sa life mo. Okay, if you are already a parent, this could be your husband or this could be your kid, no, or children, okay. Pero yung iba kung hindi naman pa kayo rito kasal, maybe this is your boyfriend, someone you care for, no? Kaya parang didiretsuhin mo because you love them, because you're concerned sa kanila, no, and ayaw mo sila ritong mapahamak or hindi naman mapahamak, ayaw mo sila na parang pumasok ulit sa ganitong klase ng situation or feeling 'no. So, that's how concerned you are, okay. So, it's okay to be strict 'no, lalo na kung alam mo naman na ito ay makabubuti 'no, lalo na sa someone na, kini-care mo talaga. Okay, moving forward right in here now we have September. Yan 'no, September Chariot card right in here. Mukhang may bibisita 'no. Nakita natin dito someone here na will definitely come towards you. This person here is coming papunta sa way mo rito 'no, sweetheart Taurus. At kung sino man ito 'no, this is not just, romantic vibe. Pero yes, yung iba meron bang ka-LDR sa malayo. I'm seeing this person here na nagagawa ng paraan just to see you or i-spend rito yung kanya ritong time 'no, baka naka-leave siya ilang days, gusto ka niyang makasama, so nakikita natin dito yung efforts 'no. Pero yung iba, if you are not romantic, it doesn't have to be na when we say LDR kayo na talaga, yung iba yes kayo na, pero yung iba dito puwedeng hindi pa kayo pero nag-e-effort para sa'yo, 'yan, So yung nakikita natin dito and also Taurus nakikita ko rin dito na yun nga yung sa side ng hindi romantic vibe, possible na meron ka ditong bisita mula sa malayo, puwedeng kahit sino 'yan 'no, at nakikita ko na welcome mo siya rito 'no. Actually iba baka nga mag-absent pa kayo, eh, nakita ko dito or baka mag-leave pa kayo niyan. Okay, 'yan nakikita natin dito. Like definitely 'no, sasalubungin mo siya, puwedeng susunduin mo siya sa airport, sa pier, 'no, mga ganyang klase ng energy. Just take only what resonates 'no. That is your highlight for September. Now moving forward, October, we have here this Seven of Wands energy. Possible na medyo magkaroon lang dito ng konti lang naman na parang um, struggle 'no, or konting sacrifice ang nakikita ko rito for you guys 'no, in order here 'no, para magkaroon ng magandang outcome yung gusto mo ritong mangyari. Possible na meron ka ritong hina-handle na task and you want success out of this. Possible na may kailangan ka ritong i-sacrifice or magkaroon mismo ng challenge diyan. Puwedeng related sa work ito sa nakikita ko rito 'no, pero puwede rin naman mga babes na ito ay related rito sa negosyo ninyo kung kayo ay may negosyo. But definitely 'no, yung sacrifice na gagawin mo diyan, magbubunga din talaga ng malaki sa'yo 'no. And yeah, ano ba naman yung konting sacrifice 'di ba, kung talaga namang maaabot mo yung rurok ng tagumpay. Yeah, related talaga yan sa kaperahan mo, okay? Even if you're working in a company or not 'no, or you could be a business owner, entrepreneur, okay? Just take only what resonates. Now, moving forward here, no, for November, you have here this King of Cups. Okay, I do see that there's someone here who loves you. I do pick up that whoever this person is, no, hindi talaga siya dito
move talaga 'no, forward sa'yo dahil masyado siyang mahiyain 'no. Medyo may energy rin siya ng torpe mga bebs 'no. So nakikita natin dito that this person right o yung iba last year pala kayo nito gusto nagbabalak na umamin na ng feelings sa inyo ha. Like this year yung tinutukoy ko kasi 'di ba 2026 'tong pinag-uusapan natin 'no. So sa 2026 no November, possible na umamin siya. So siyempre 'di ba parang isang taon pa yung pagitan 'no, pero at least nagkaroon na siya ng lakas ng loob, pero diyan lang naman siya parang kinakabahan, pero dun sa energy niya matapang siya, willing siya talagang ipagtanggol ka dito at ipaglaban. Pero yung pag-amin ng feelings and emotions, dun talaga siya struggle is real, okey? Pero carry lang kasi November, 'di ba? Nakita ko rito 'no, na talagang titindig na siya at aamin na talaga siya sa'yo. Yes, totoo na yun miss yan? Oo, totoo na. Para sa December, we have the Page of Wands. I love it because magiging excited ka raw sa December 2026 at kung ano 'tong excitement na 'to mga babes na hindi masyadong nire-reveal pero yung excitement mo diyan 103%. Lumampas ka pa talaga 'no sa 100% na ibig sabihin you will be on fire, mataas ang excitement mo diyan. Ibig sabihin 'no, malaking tuwa, malaking kaligayahan ang nakikita ko sa'yo. Pero shh, hindi pa nire-reveal. Huwag kang mag-alala, malay niyo makuha natin 'yan, 'di ba, sa ating mga susunod na mga reading for Taurus. Pero ang importante, good energy 'yun, hindi nga lang good energy, best energy na tatapakan 'yan kasi magiging excited kayo, 'di ba? Wow, I love it 'no. Ibig sabihin good news na 'yun agad, right? Claim it na agad mga bes. Let's see at the bottom of the deck added message para sa inyong 2026 lovers. Kung single ka ngayon, single no more ka na sa 2026 at yung iba na merong boyfriend, girlfriend 'no, nakikita ko kayong literal na magbubuklod at magsasama na as one. So marriage ang nakikita ko for the both of you. Lovers card energies and energy right in here 'no. Yeah, single single diyan ng mga Taurians, I'm seeing for a lot of you 'no. Ang nakikita ko makakatuluyan ninyo 'no, ay bagong person, okay. At yung iba 'no, na super in love 'no, at may person na ngayon, nakikita ko 'no, na kayong dalawa talaga yung magkakatuluyan 'no, especially if you are, already sure 'no, sa person mo rito. Wow, definitely ang gaganda ng mga nakikita nating energy para kay Taurus. Thank you so much mga babes, ang ganda ng highlights ng inyong 2026. Again, I'm your Yana Oni, Sarang Love and Light. Ani